Naniniwala ba kayo sa karma, mga tol? Mukhang meron na naman po kasing kinarma. Isang Duterte vlogger at nagtatag ng Peanut Gallery Media Network. Ito pong si Franco Mabanta ay arestado kasama po ng 4 na iba pa para po sa salang extortion. Talaga nga naman, oh. Mukhang meron po talagang pagkakapare-parehas ang mga Duterte supporters. Ito po yung gumawa ng illegal. Bagamat sila po'y inaakusahan pa lamang sa ngayon, pero halos pare-parehas po sila ng wangis. Ika nga, birds of same feather flocks together. Talaga nga naman, oh. Pero ninyo, nung nakaraan, pinag-uusapan lamang natin ang kritiko ng kasalukuyang gobyerno, isang DDS, ito pong si Mike Defensor, yung kanyang asawa na si Julie Defensor at ang kanyang anak na si Miguel Gabriel Defensor ay sinampahan po ng kasong qualified human trafficking ng NBI kaugnay po ng raid po nito dito sa Pasig City sa Chicago KTV at Blue Hotel na pagmamayari di umano ng mga Defensor. Kaya sa huli sinasabi din ni NBI Director Melvin Matibag, congratulations sa inyo, sir. Talagang napakatikas ninyo, no? Sa pamumuno ninyo, napakaraming accomplishment ng NBI. At napansin nyo, karamihan mga DDS. Ha? Ito nga po, sinabi ni Director Matibag, sasampahan na din po ng kaso, pati si Mike Defensor. At ngayong araw po na ito, kaninang madaling araw, pumutok ang balita. Ito pong DDS vlogger na si Franco Mabanta, arestado sa isang entrapment operation. Nakakahiya, di ba? Biruin ninyo, meron pa silang mga nakapin sa kanilang Facebook page na ganito. Yan, oh. Mababasa nyo po ito sa kanilang Facebook page. Sa mga artikulo na ginagawa po nila doon, laging nakapin ito. Sabi dito, we built PGMN with no suitcases of cash, no China funding, no oligarchs, and no dynasties behind us. Just a small team that believes Filipinos deserve honest, fearless storytelling. Independent media survives only when the people who value it choose to keep it alive. And every merch purchase helps sustain the work we do. All our merch types are designed for both men and women, including t-shirts, hoodies, sweatshirts, and muscle tees, and come in many designs, colors, and sizes. Nagnenegosyo pa. Pero nakakahiya namang isuot ito, mga tol. No? Kung ako bumili ng ganitong merch, nako, susunugin ko na. Biruin mo, yung founder, inaresto sa robbery extortion. Talaga nga naman, oh. Ngayon, parang news blackout pa itong PGMN. Tingnan ninyo, pansinin niyo yung page nila. Independent media daw, ano? Pero hindi nga nila maibalita ngayon yung pagkaka-aresto sa founder nila. Oh, wala. At karamihan po dito sa mga banat ng PGMN na ito, pag-criticize sa gobyerno, partikular sa ating Pangulo. Iimbestigahan na rin po ito ng House of Representatives dahil sa di umano'y pagpapakalat ng fake news. Mamaya matatalakay natin sa interview po ni Congressman Terry Ridon. Pero balikan muna natin itong mga balita kaugnay niyan. Ito nga po, ilan sa mga video na nakalap natin kanina na shinare ko po sa aking personal profile. O, ito si Mabanta. I graduated from So don't need to ask, how do you feel now? Kakahiya, ano, mga tol? I'll be okay. Are you angry or something? Nakikita mo yung lungkot sa mata niya, eh. Ganun talaga. Gumawa kayo ng mali, eh. Or, No. With my lawyers, thank you. alright. Okay? Ayan, ha? Ilan sa mga video. O, ito pa. O, tingnan natin. Kita nyo? 4 na kasama niya pa. Arestado. Lahat sila nakaposas. Biruin mo, CEO ka ng isang media, independent media kuno. Tapos ganito mangyayari sa'yo.
mahuhuli ka sa robbery extortion. Kasi ang kwento nito mga tol, di umano, kinikilan nito si Congressman Martin Romualdez, di umano, ng 300 million plus. Hindi pumayag si Congressman Romualdez. Instead, in-entrap sila, ni-report sa NBI. Basta DDS talaga, no? Nakananteteng. Na-interview pa man din ito si Pangulong Bongbong Marcos nung kumakandidato pa lamang si PBBM sa pagkapangulo. Maayos naman siyang mag-interview. Inglesero nga eh. Halos kung pakikinggan mo siya, parang hindi Pilipino. Islang na islang magsalita. And nire-respeto ito ng ilang mga pinapalo ko sa Facebook eh. Tapos ganito pala yung sistema. No? Ako naman kasi, basta kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, sa totoo lang, nasusura ako eh. No? Kaya inaan-follow ko yan. At hanggat maaari, hindi ko pinapakinggan o binabasa. Maliban na lamang kung kinakailangan, katulad ni Harry Roque, na nagsasabing binaboy daw po siya ni Pangulong Bongbong Marcos, maisingit ko lamang. Gusto ko lang magpatawa, ewan ko kung nakakatawa po ito. Ano? Hindi po binaboy ni PBBM si Harry Roque, pinapayat nga siya eh. No? Kung meron man ng baboy, ginawang mataba siya. Ang Duterte administration yon. No? Nagmukha siyang baboy sa panahon ng Duterte administration. Ngayon, sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, pinapapayat siya. Sa stress. Nagpapatawa lang ako mga tol. I hope nakakatawa yon. Sige nga, paki-comment nyo nga mga tol kung nakakatawa naman yung pagpapatawa ko kasi trying hard ako magpatawa eh. Paki-comment nyo naman. Sabihin nyo yung totoo kung hindi nakakatawa, yes or no. Wala po tayong plastikan dito. Kung hindi nakakatawa yung sinabi ko, no. Kung nakakatawa, yes. Huwag nyo rin kakalimutang mag-subscribe ha. Sa bagay, kahit hindi kayo matawa, tuwang-tuwa naman ako sa sarili ko. Natatawa ako eh. Ito na po yung balita mga tol. Yan. The National Bureau of Investigation on Wednesday said it arrested Franco Mabanta, an online media network personality, after an alleged extortion try on former Speaker and incumbent Leyte First District Representative Martin Romualdez. O pwede na, kahit paano, pwede na pala ako magpatawa, no? Kasi yung ibang mga vlogger, nakakatawa talaga pag pinapanood ko eh, no? Nanonood ako pag gusto kong tumawa eh sa mga vlogger na hindi na ako magpapangalan. Kilala nyo naman siguro yung mga magagaling magpatawang vlogger. Ito na, basahin natin yung particular. Sabi po dito, NBI, headline to, arrest media personality Franco Mabanta for alleged extort try on Martin Romualdez. Kakahiya, no? NBI Director Melvin Matibag said Mabanta was nabbed in an entrapment operation. The suspect allegedly claimed he possesses videos implicating Romualdez in the flood control scandal. Mabanta allegedly pressed Romualdez to pay 350 million pesos or else he will release the said videos via Peanut Gallery Media Network, which he founded. The suspect was arrested after receiving 300 million pesos in marked money. 300 million pala ang marked money, ano? The NBI said it will conduct a press conference at 11 in the morning Wednesday to give more details about the arrest. Maya-maya, aabangan po natin yan, ha? Alas 11, baka makalimutan ko, mga tol, ha? Mahaba pala magiging live natin kasi may press conference. 11 in the morning. Now, ang punto dito, mga tol, nakakahiya talaga itong nangyari na yan. Sobrang nakakahiya po yan. Biruin mo, ang lakas-lakas ng loob mong sabihin sa harapan ng publiko na independent ang iyong itinatag na media network. Walang mga suitcases of cash, walang China funding, walang oligarchs, walang dynasties sa likod nila. Sila ay binubuo lamang ng isang team na mga Pilipino na naniniwala sa katotohanan, sa matapang na pagsasabi ng mga katotohanan. Anak ng teten. Tapos, ganito, yung mababasa natin. Wow! Ano?
Ang mahirap dito mga tol, pagkasasalita lang talaga. No? Kaya dapat bago salita, gawa muna eh. Malapit na po ang pagtatapos ng election ban. Alam niyo po ba yung merong slogan na gawa, hindi salita? Si Attorney Benhur Abalos, ang ating former Secretary of Interior and Local Government. I am praying and hoping na muli sana siyang maitalaga bilang miyembro ng gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos sapagkat gawa, hindi salita. Ngayon, meron pong parang sumusunod sa yapak niya, ang kaibigan niya. No? Alam niyo, kaya ako sinasabing magkaibigan, ito, tinutukoy ko, si Attorney Benhur Abalos at saka si Attorney Melvin Matibag, personally ko po kasing na-witness yan. No? Hindi ko alam kung sila po ay magka-brad sa fraternity o magkaibigan talagang malapit. Nagpapasalamat ako sapagkat last year, nabigyan ako ng pagkakataon na maimbitahan sa kaarawan ni Attorney Abalos. At doon ko nakita itong si Attorney Melvin Matibag sa kauna-unahan at huling pagkakataon. No, hindi ko pa kasi siya muling nakita nung panahon na yun eh. I hope makita ko ulit siya ng personal bilang NBI director na. At doon, isa-isa kaming pinasalamatan ni Attorney Benhur Abalos. Nakakataba ng puso kasi naalala ni Attorney Abalos ang pangalang top 1 sa pagpapasalamat along with those special people. No? Kaya very proud moment sa akin yun. Hindi ko na lamang in-upload. No? At kasi ayoko po nung cloud chasing sa totoo lang. No? Kaya ko lamang nilalagay ang litrato nila dito sa ating programa para i-promote sila. Pero hindi po ako mahilig sa papaselfie para lamang i-post tapos mapansin ng mga supporter ng tao at suportahan ka na rin. No? Kanya-kanyang diskarte po tayong mga vlogger Pero manumbalik tayo dito sa pinag-uusapan natin. Yun nga, napakagaling talaga ni Attorney Melvin Matibag. Alam niyo, ito ngayon yung advantage ng dating DDS. Dating Duterte supporter kasi itong si Melvin Matibag kaya siguro alam na alam niya ang galawan No? Alam niya kung paano kumikilos ang mga ito pero ito naman kasi hindi naman po ito produkto ng intelligence No? Ito po ay merong bibiktimahin. Kaya salamat kay Congressman Martin Romualdez. Mukhang isa po ito sa patunay na baka wala naman siyang ginagawang mali. Kaya malakas ang loob niya na humingi ng tulong sa NBI at ipa-entrap itong si Franco Mabanta. Kasi sinasabi na meron daw po itong video na mag-i-implicate kay Congressman Martin Romualdez. Kaugnay po ng flood control project anomalies kung saan si Congressman Martin Romualdez ngayon ay tinuturo pong mastermind, isa sa mastermind. No? To be fair hindi porkit sinusuportahan ko si Martin Romualdez, ang dating speaker, magba-blackout po tayo dito no, ng impormasyon. Hindi po. Doon lang tayo sa tama at dapat, kaya ako po sinasabi sa inyo to ngayon. Kasi dito po sa lumabas na balita kahapon, mastermind si Romualdez at co. Basahin ko po The Office of the Ombudsman has named later Representative and former House Speaker Martin Romualdez and former Ako Bicol Representative Saldico as masterminds behind a kickback scheme that allegedly looted 56 billion pesos in flood control funds, accusing them of conspiring to manipulate the national budget and convert public funds into a horrendous pay-to-play enterprise. In a complaint now under preliminary investigation, the anti-graft body's special panel of investigators recommended the filing of charges for plunder, direct and indirect bribery violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act and money laundering against the apat, plunder, direct and indirect bribery, anti-graft and corrupt practices, and money laundering. Bali 5 kasi magkaiba po yung direct saka indirect bribery. Ang direct bribery, ikaw mismo, yung gumawa para sa isang hinihinging
either kahit illegal o hindi legal, basta ito ay detrimental syempre sa trabaho mo bilang public official. Eh yung indirect naman, by reason of your office. Ganun po yun, ano, sa madaling paliwanag na lamang. Tuloy ko po. This opportunistic corruption was carried out with a brazenness that speaks not only of immense greed, but of a complete disregard for consequence, the Ombudsman panel said. The SPI said Romualdez allegedly used businessman Jose Raulito Paras, his fraternity brother in Upsilon Sigma Pi, as a dummy to acquire a Forbes Park property that supposedly served as a drop-off point and a storage facility for the illicit funds. It gave full credence to cost video statements and the affidavits of former Philippine Marines personnel, including surprise Senate witness Orly Gutesa, who detailed the alleged cash deliveries to those involved in the scheme. Inuhusgahan ko na, acquitted kayo dyan, Congressman Martin Romualdez. Anak ng teteng. Ano? Bagamat sinasabi ng ombudsman na mastermind si Romualdez, ang ginamit ng mga ebidensya, paano titindig po iyon? Tandaan po natin, the quantum of proof in criminal proceedings para maging guilty ay proof beyond reasonable doubt sa Tagalog na patunayan ng walang halong pag-aalinlangan. Paano mo ngayon mapapatunayan ng walang halong pag-aalinlangan kung yung mismong si Orly Gutesa hindi nagpapakita? Paano titistigo sa korte? Hindi niya nga napanumpaan yung kanyang statement sa harapan ng prosecutor, ng ombudsman. Pati itong 18 ex-marines po na ito. Pati yung video ni Saldico, paano titindig yan sa korte? Kaya tingin ko mga tol, pabor ito para po kay Congressman Martin Romualdez. Mapapawalang sala po ito kinalaunan kung yan po ang ebidensya na gagamitin po sa kanya sa aking maliit na paniniwala. Ano? Saka mukhang vindication din itong nangyari kay Franco Mabanto. Dahil sinasabi po dito na si Franco Mabanto ay ine-extort siya. Alam niyo ang isang taong may kasalanan, baka nag-yield. No? Kung may kasalanan si Congressman Martin Romualdez, eto, spekulasyon ko lamang, ano? Kung may kasalanan yan, malamang sa malamang mag-yield yan, papayag yan. Huwag mo nang ilabas yung video. No? Pag-usapan na lamang natin yung halaga. Basta wag mo lang akong sirain. Hindi. Nagsumbong sa NBI si Congressman Martin Romualdez at nagresulta sa entrapment nitong si Franco Mabanta. Ulitin ko ang balita. Arestado ang founder at CEO ng isang online media network matapos umano nitong kakitaan. O rather, matapos umano nitong kikilan si dating House Speaker at Leyte First District Representative Martin Romualdez ng 350 million pesos. Ayon sa ulat, humingi ng malaking halaga ng pera ang suspek kay Romualdez kapalit ng hindi nito paglalabas ng umano'y mga video na mag-uugnay sa kanya sa issue ng flood control. Hindi umano pinatulan ni Romualdez ang naturang alok at sa halip ay agad itong iniulat sa mga otoridad. Tapos, huli, arestado, arrested, captured, apprehended. Nagpapatawa lang ako mga tol, hindi kasi nakakatawa yung programa natin. Kaya kahit ako na lang ang tatawa sa sarili ko, okay lang. Kung kayo po'y natatawa sa aking ginagawa, mag-comment po kayo ng yes. Kung hindi po kayo natatawa, mag-comment po kayo ng no. Maraming salamat sa pagsuporta ninyo. Huwag niyong kalilimutang mag-like, mga tol, at mag-subscribe. I-share niyo na rin po sana itong live streaming natin. Ang dami-daming nanonood sa atin, baka hindi pa kayo nagla-like. Shoutout sa inyong lahat, ha. Ngayon, puntahan natin kung gaano ka fake news itong itinatag ni Franco Mabanta, no? Na PGMN, Philippine Gallery, Peanuts Gallery Media Network. Oh, pakinggan natin ang interview dito kay Congressman Terry Ridon. Speaker di po ngayong araw na ito, kasama ko sa talumpati niya yung laban sa fake news at sinusuportahan po natin ito. Kasi recently lang meron nung isang Facebook page, no, yung Peanut Gallery News Network, Media Network, nagpakalat po ng fake news tungkol dun sa isang yung kuryente, yung bill ng kuryente na tumaas, no, supposedly from 700 pesos to 7,000 pesos. No? Pero upon closer inspection, yung pong mga pinakita pong mga bills
ay mga magkakaiba ho yung account numbers. So, ibig sabihin, talaga hindi ho yun legitimate content. Disinformation operations ho yun. No, na pinakawalan po nung social media page po na yun. So, ngayong araw po na ito, magpa-file po tayo ng House Resolution para imbestigahan po ito po disinformation operations ng PGMN consistent with the campaign of the Speaker para kung sa akin ho yung fake news sa ating po bansa. Kasi talagang usapin mo yung mataas na presyo ng kuryente, kailangan mo tindigan. Pero inyo, napakasinungaling ng network na yan. Kaya naman pala, extortionist pala. Di umano ayon sa entrapment operation ng NBI. Ganito yung pinakalat niyan mga tol Biruin ninyo, nagpakalat sila ng ganitong impormasyon sa harapan ng publiko. Ito. Yan Biruin ninyo, merong video na pinapakalat. Nagpapakita yung video ng dalawang amount. 724 pesos at saka 7,009 pesos. No? Parang lumalabas na grabe ang inilaki. Hindi lang yata 100%. 1,000%. Yung inilaki ng kuryente. Pero kung susuriin po ninyo, magkaiba po yung account number. Ibig sabihin, magkaiba po yung gumamit. Tapos ganyan ang palalabasin. Basahin po natin ito. Noong May 4, nag-post. Ito pong si Congressman Terry Ridon. On the Speaker's call against fake news, we support the call of Speaker Faustino D. III in his commitment to fight fake news in the country today. The first order of business should be looked into disinformation operations undertaken by Peanut Gallery Media Network, particularly relating to fake content on rising electricity cost. Hanapin nga natin yung particular na video na yan, Peanut Gallery Media Network. Ewan natin kung yan po ay kanilang tinake down na. Tingnan natin dito sa reels nila. Mukhang tinake down na nila. Wala na No? Wala na rito. Malamang sa malamang, tinake down na nila yon. Kasi, na-call out sila ng House of Representatives Biruin mo, para ka magpakalat, di ba? Ng kasinungalingan. Ng teting na, yan ang problema sa mga mapagpanggap Na kunyari, para sa katotohanan, pero mga nagpapanggap lamang, nililin lang nila ang tao. Tuloy ko po yung binabasa po natin dito. Rising electricity cost is a real concern that should be addressed immediately by government, particularly through measures relating to the removal of VAT and other taxes from electric bills. However, it is a different matter when this information content is created and spread to exploit the frustration of ordinary Filipino households. Pero inyo, kung hindi ka nag-iisip dito, mga tol, kung tatanga-tanga katulad ng mga Duterte supporters, maniniwala ka kagad. A closer look at one of PGMN's viral content would show that the person in the video is actually presenting electric bills with different customer account numbers. Yung isang account number ending in 031 posted or dated October 6, 2025 showing a total amount of 724.47 pesos. While the other account na ang last 3-digit number ay 258 ay may petsang May 7, 2026 showing a total amount of 7,009 pesos 0.64. Kung ikaw hindi nag-iisip ng tama rito at naniniwala ka kagad, grabe, sisisihin mo na naman ang gobyerno. Grabe talaga ginagawa ng gobyernong ito. Ganun ang banat mo dyan. Ang taas-taas na ng presyo ng kuryente. Ganun ang banat mo. Pero wala, maliwanag na paninira po ito. Pagpapakalat po ng fake news. PGMN and the person in the video should clarify why different Meralco account numbers were featured and whether these customer account numbers refer to the same household over the last several months. Without such clarification, this appears to be fake news and worse, public disinformation. Further,
As PGMN appears to engage in these types of disinformation operations, we urge law enforcement agencies such as the NBI to undertake closer scrutiny of their activities and for the Bureau of Internal Revenue to look closely into their compliance with tax laws and regulations. A House resolution for this purpose will be filed within the week. At ito na nga po, na-file na. No? Ito po yun. Ridon files probe versus PGMN Disinformation Ops, Box Speakers D, Anti-Fake News Drive, flags possible tax violation. Representative Terry L. Ridon on Monday filed House Resolution number 980 directing a congressional inquiry into an alleged disinformation operations of Peanut Gallery Media Network, while also calling for closer scrutiny of its tax compliance and possible tax evasion in support of Speaker Faustino D., the third's ongoing campaign against fake news. Pero mukhang maliit na problema na lang ito kay kay Franco Mabanta ngayon, kasi mas malaking problema po yung kinakaharap niya yung pagkaka-aresto po for robbery extortion. Ha? Ituloy ko po yung binabasa pa po natin dito. This is in full support of Speaker's fight against fake news. Pakinggan po natin muli si Congressman Terry Ridon. Na atin pong pahamahalaan ito kung paano ito mapababa, pero hindi ko pwede na ang ginagamit pong mga content ay nakabatay sa kasinungalingan katulad po ng ginawa ng PGMN. No, lalo lang magugulo eh. Lalo lang magugulo. Namumroblema na nga yung marami. Diba? Tapos mamaliin pa yung information. Ayun na nga. Kaya siguro nandyan kayo ngayon sa bill section, Kong Terry. Ano? Tama ba? Bill section yan ngayon? Isa ko ito sa mga opisina ng secretariat, no? So, pinipinalak ho namin House Resolution kasi bukod doon sa gusto namin malaman yung extent ng disinformation operations ng PGMN, gusto rin ho namin malaman una, pangalawa, yung kanila pong compliance sa tax rules, tax regulations. So, we will call on the Bureau of Internal Revenues kung nagbabayad ba ng buwis itong PGMN. At panghuli, we will also coordinate with the National Bureau of Investigation so that they will look into the entire extent of the disinformation operations of PGMN. Kasi I'm quite sure, baka hindi lang po ito tungkol sa presyo po na kuryente. Baka sa iba pa hong mga bagay, they are undertaking disinformation operations. Company ba yan o sole proprietor? Social media page po yan. So we will look further into it, no? Oh. Kung ano po yung kanila pong activities. But quite certainly, ito pong content po nila regarding electricity rates na gumamit po ng magkaibang mga customer account numbers to para galitin yung tao. And this is clearly fake news. This is clearly disinformation. And this is clearly within the campaign of the speaker to fight fake news. May initial trace na ba kayo kung sino yung may-ari niyan? Yeah, I think readily available naman ako kung sino yung may-ari at sino yung mga magkakasabwat dyan po sa PGMN. Ito po ba yung pagpapatuloy na ng pagsawata ng Kamara laban sa fake news? Ano? Kasi nung 19th Congress, nagkaroon ng serye ng pagdinig. Ito na po ba yung pagpapatuloy noon, Kong Terry? Ito po yung first order of business, tingin ko. Kasi klaro eh, yung pong disinformation. Wala naman na tayong problema, halimbawa kung yung pong customer account number, for example, talagang it is the same customer account number na pinag-usapan, talagang lumaki. Hindi ba? Kaso lang magkaiba. Yun ang problema no? Kaya panlilin lang talaga yung ginawa ng Peanut Gallery Media Network po na ito. And dapat po managot yung mga electricity providers po pagkahog at yung gobyerno mismo kung wala ho siyang ginawa. Pero very clear po yung distinction eh. Kita-kita sa video na magkaiba po yung account numbers nung pong 700 peso bill at yung pong 7,000 peso bill. So, I think kailangan panagutin panagutan ng PGMN po ito at nung pong content creator na gumawa po ng video po dito. Kung Terry, balikan lang natin yung impeachment. From 7 hours... Separate topic natin yan, no? Talagang makikita po ninyo rito sa diskarte ng PGMN Network na parang kung ano yung ginagawa po ng mga DDS, ine-echo lang nila. Katulad nito. Yan PGMN calls out what we describe as blatant plagiarism. Ibang usapin. Pero tungkol sa
mga halaga ng binabayaran sa kuryente, no? Hinahanap ko yung video eh. Ito. Hindi pala dinilit ng PGMN. Ito yung disinformation na sinasabi nito pong si Congressman Terry Ridon. Dated May 2, 4:14 in the afternoon. Pinost po ito ng Peanut Gallery Media Network. Emeralco customer vented on social media after her electric bill unexpectedly jumped to 7,000 from her usual 700 pesos despite minimal usage. Sinungaling tong content creator na ito. She said her household only uses 2 electric fans and her television has been broken for 3 years. Yet, her electricity charges surge, calling out the government's failure to protect ordinary families from these unreasonable cost increases. Yon, yung pinakalayunin nila, nakikita ninyo, siraan po ang gobyernong ito. Saying, she has 5 children to provide for. She also criticized the government, lamenting how she is ineligible for 4Ps, which she described as inaccessible. Despite meeting the requirements, having children in school, ensuring vaccinations, and following, tingnan nyo yung po-portray ng balita, no? Paninira din talaga sa gobyerno. Pakinggan po ninyo ito. Tingnan yung dalawang electric fan namin. Puro disipet, 2 electric fan. Itong TV namin, 3 taon na itong sira. Bakit lang ang malakas na kuryente sa amin? Itong electric fan na to. Ngayon, tignan niyo ilan ang anak ko. 5 ang anak ko. 5 ang anak ko. Ang binabay... Yan ang mahirap sa inyo eh. Mag-aanak kayong. Pasensya na sa mga maraming anak dito, pero kung kayo'y mag-aanak ng marami, wag niyo isisisi sa gobyerno. Nang teting na yan. Meron kayong kakayahan para kontrolin ang pamilya ninyo. No? Ako nga, gustong-gusto ko mag-anak. Sabi ni top wife noon, wala tayong pangpapakain eh. Kaya 2 lang yung naging anak namin. Nang teting na yan. Yun ang mahirap eh. Mag-aanak kayo ng marami, tapos pag hindi nyo kaya, sisisihin nyo gobyerno. Bayaran ko ng dating kuryente. Eto. 700. Napakasinungaling nito ah. Ngayon, kung sinasabi niya na tumaas ang kuryente niya, dapat parehas ang customer's account number. O yan. 700 Di ba? lang yung Yan yung winabagaway niya. 700 lang. Yung pinapakita kanina doon sa post ni Congressman Terry Ridon. binabayaran ko kuryente. Oh. Ngayon, kung umabot man ng 2,000, ibig sabihin, 3 buwan to. Pag inabot ng 2,000. Ayan, eto, Doon pa lang napakasinungaling ng tao na to eh. Ako di ako naniniwala nga aabot ng 3 buwan ng kuryente kasi mapuputulan ka. Mapuputulan ka ng kuryente. 2 buwan ka nga lang na hindi magbayad, puputulin na kuryente mo kahit maliit na halaga yan. Di mo mapapakiusapan ng Meralco. No, bakit ko nasasabi yan? Alam niyo nung binata pa ako, kasama ko mga magulang namin, madalas kami napuputulan ng kuryente sa Angono. No? Ang bilang namin almost 2,000, walang-wala eh. Delayed ang sahod ng mga kapatid ko, wala naman akong hanap buhay, pa extra lang ako that time, contractualization, no? Kaya ranas na ranas namin yan. Hindi totoo na aabutin ng 3 buwan, hindi ka mapuputulan, kalokohan. binayaran ko na yung kuryente namin. Ngayon, mga putang gobyerno kayo. Yan ang mahirap. Tinitrigger niya yung tao, pero sinungaling tong babae na to. Dapat managot to. Dapat ipatawag din po ito ng House of Representatives. Hindi po ito bahagi ng malayang pagpapahayag. Ang paninira o pagpapakalat ng impormasyon, yan po ay paglabag sa batas. Ha? Hindi kami nagdalaro ng bahay-bahay dito para magbigay sa akin. Para magbigay sa amin ng 7,000. Ang problema mo, ang problema mong maraming anak na nirereklamo ngayon ng gobyerno, baka may masaktan sa inyo, pero tama naman tong sinasabi ko mga tol. Kung hindi natin kayang kung hindi natin kayang buhayin ang ating mga anak, wag tayo mag-anak ng marami. Ipapasa natin yung responsibilidad natin sa gobyerno. Mag-aanak ka ng higit sa kakayahan mo. Dapat nga, kung ang trabaho mo ay minimum wage earner ka, wag nang lalagpas sa 2 ang anak mo eh. Bakit? Mahihirapan ka talaga.
Hindi mo kakayanin. Pag-aaralin mo anak mo, pakakainin mo araw-araw, kung ano pang mga pangangailangan nila. Hindi nyo ba naiisip yon mga magulang? Ha? Prangkahan tayo rito, pasensya na sa tatamaan. Pero kung kayo'y maraming mga anak, kaya nyo namang itaguyod katulad ng kumari ko. Yung kumpare ko na pumanaw na ngayon, saludo ako sa kanila. Ang anak ngayon, kung di ako nagkakamali, graduate na ng Philippine National Police Academy. Yung inaanak ko, matalino sa pag-aaral, itinaguyod yun ng kumari at kumpare ko. Ang dami nilang anak. Mahigit 10 yata, bibilangin. Pero nagsumikap sila. Hindi sila naninisi sa gobyerno. Eh ikaw, 5 anak mo. Tapos sisisihin mo gobyerno. Ang problema, yung batayan mo, mali. Kung hindi ka ba naman sinungaling, pwede ka bang tawaging ungas tong babae na to? Ha? Ungas eh. Sana Oh, kasi nungalingan mo. O biruin ninyo, ito yung sinasabi ni Congressman Terry Ridon, mga tol. Ha? Kung gaano kasi nungaling yung babae na yan. Oh. Sino ngayon ang lolokohin mo? Magpapakita ka lang ng resibo, hindi mo pa itinago yung customer accounts number. O tingnan mo tuloy ngayon, sinasampal ka ng katotohanan. Pwede bang sabihin namin na sinungaling ka? Ang layunin mo, siraan ng gobyernong ito? Pwede ba yun na mahirap na nga kayo tapos 2 pa ang kontador ninyo? Anak ng teteng na yan. Saan ka naman nakakita noon? Ayoko man lait ng tao ha. Pero nagpapakatotoo lang ako sa inyo mga tol bilang pagtatanggol sa katotohanan. Ha? Napaka-bungangera mo. Nako, kung ako asawa nito, di ubra sa akin eh. Kaya ako, hanga ako kay Top Wife eh. No, hindi bungangera eh. Pagka bungangera kasi babae, nakakarindi. Ha? Yung mga bungangerang babae dyan, magbago kayo. Wag niyong bubungangaan ng asawa ninyo, mag-usap kayo na maayos. Eh, from time to time, ako pa nga bungangero dito sa bahay pag nabubuisit ako. Hindi, to be honest with you, mga tol. No? Kaya malaking pasasalamat ko, hindi ganun si Top Wife eh. Etong babae na to, bungangera ito, malamang sa malamang. Sinungaling eh. No? Pero yun ninyo magpapakalat lang ganitong paninira sa gobyerno? paano ba gumagawa kayo? Gumagawa kayo ng mga programa ninyo. Tapos sabi ang sinaano nyo, hinahayaan nyo. Hindi ko alam kung for the content lang tong ginagawa mo eh. Ha? Kung for the content, dapat maparusahan ka rin. Ang mga nagpapakalat po ng kasinungalingan for the content, dapat papanagutin. Sa bagay, iniimbestigahan na yan, iimbestigahan na yan ng Kongreso. No, napakinggan naman natin yung interview dito kay Congressman Terry Ridon, kani-kanina lamang. Pero nakakabuisit kasi, no? Makakapakinig tayo ng mga ganitong himutok in the first place. Kung tutuusin, sila nga yung may kasalanan. Mag-aanak-anak kayo ng marami, di nyo naman pala kaya. Tapos isisisi nyo sa gobyerno. Muli, humihingi ako ng paumanin sa maraming mga anak ha. Kung kaya ninyong itaguyod ang mga anak ninyo, marami yan, saludo ako sa inyo. Pero kung kayo'y nag-aanak ng marami, tapos hindi nyo naman pala kayang itaguyod, aasa kayo sa gobyerno, mga hinayupa kayo. Tapos kami pang mga pangkaraniwang Pilipino magsushoulder sa inyo. Diba? Napaka-unfair nga kung tutusin eh. Pero salamat at gumagawa na ng kaparaanan ng gobyernong ito. Hindi lamang yung mga nasa poverty line o below poverty line ang tinutulungan ng gobyerno. Kahit, I hope, magpatuloy yung mga middle class tinutulungan na rin ng kasalukuyang gobyerno. Oh. Tapos ngayon may ganito ko pang ganang magsasalita. May pasisi-pasisi ka pa sa gobyerno. Okay lang sana kung totoo yung sinasabi mo eh. Eh hindi, sinungaling eh. Napakasinungaling. Magkaiba. Saan ka ba naman, paano ka maniniwala dito? Oh, ang account number 22091-88031. Ang bill, 724 pesos. Dated October 2025. No? Para magawa niya ng istorya o ng naratibo na pabor sa kanyang paninira sa gobyerno, gumamit siya ng magkaibang bill. Magkaibang account number. Yung isa 04948242258.
ang bill 7,009 pesos. Sa unang pagtingin, iisipin mo, grabe tinaas ng presyo ng kuryente, walang hiya talaga ang gobyernong ito. Walang ginagawa sa aming mga mahihirap. Anak ng teteng kayo. Puro na nga sa inyo napupunta, di ba? Kung tutuusin, ang mga nagtatampo ngayon, middle class eh. Kasi nandiyan ang 4-piece, nandiyan ang AIX, sabagay ang AIX lahat naman, pwede naman sa lahat yan. Yung crisis yan eh. No? O, nandiyan yung tupad, kung ano-ano pang mga assistance para sa mga mahihirap. Kaya kung magbe-bent kayo, kung kayo'y maglalabas ng galit dito sa harapan ng publiko, sa social media, siguraduhin yung makatotohanan yung sinasabi mo. Hindi yung paninira lamang katulad ng ginagawa mo rito, inayupa ka. Magbayad. Ano yung sabi sa akin na sa kayo? Nagbabayad? Hindi ka nagbabayad dito. Bakit dyan kami ang bill na ganito? Di nagbabaybahayan, anak-anak ka ng 5. Tapos isisisi mo. Nakakabuisit eh, mga tol, sa totoo lang eh. Mag-aanak ng marami. Iyon ang masakit na katotohanan sa atin eh, no? Kaya marami talagang nananatiling mahirap eh. Wala ka nang kakayahan sa sarili mo. Wala ka nang kakayahan sa mahal mo. Dalawa kayo, mag-asawa, di ba? Tapos, pasensya na kayo for the word, ha? Pairalin nyo pa yung libog. Mag-aanak kayo na marami. Bakit hindi kayo mag-isip? Ha? Bakit hindi kayo mag-isip ng tama? Na kung meron man kayong mga pangangailangan sa inyong katawan, huwag nyong idamay ang mga anak ninyo. Hindi ba kayo naaawa? Ipinanganak silang mahirap. Tapos, unfortunately, mamamatay na mahirap dahil din sa mga kapabayaan ninyo. Ang dami kong mga nakikita sa ganyan. Dahil sa sobrang dami ng anak, hindi nila magawang pag-aralin ng kanilang mga anak. Dapat priority ninyo ang pag-aaral ng inyong mga anak. Hindi kita hinuhusgahan sa ganon. Kung sino ka mang hinayupak ang babae ka. Ang sinasabi lamang natin dito, kung magbe-bent kayo, kung kayo'y maglalabas ng galit sa harapan ng publiko, siguraduhin yung totoo sinasabi ninyo. Nakita ko yung bill, Shaira. Mm. Ay, ang bill, 7,000 yung bill. Samantalang 700 lang yung binabayaran ko, one month. Ang tanong, Kakabayad ko lang. ang tanong, yan kaya ay ginawa mo for the content o merong kabayaran? Ano kayang pangalan nitong babae na ito? Ano kayang social media page nito? No? Ako ng teteng. Tapos ngayon, yung pinasahan mo ng video, arestado sa robbery extortion. Kakahiya. Muli, humihingi ako ng paumanin sa inyo, mga tol. Baka maraming manonood dito na ang anak, marami. Sinasaluduhan ko kayo kung kaya nyong itaguyod ang inyong mga anak kahit marami. No? Pero ako kasi nag-iisip ako ng kahit paano, tama. Gustuhin ko mang magkaroon ng anak pa. Hindi ko na kaya eh. No? Ngayon, pwede na sana, kaso lang, ang piniling anak ng aking pamilya, mga aso, dami. 10 yung anak namin dito. Nag-aaway-away pa. Ang sakit sa ulo. Nag-aaway lagi si Ayu at saka si Onyx. Kaya naiisip ko, pag nagkaroon ako ng pera, baka kukuha ko sila ng professional trainer eh. Para sa behavioral. Wala eh. Talagang nanginginig na lagi yung aso. Nag-aaway sila. Kawawa naman. Balik tayo dito sa umi-eksena ng babae na ito. No? Katanggap-tanggap ba itong sinasabi ng tao na ito? Kasi nungalingan. Hindi ka ba nahihiya sa anak mo? Nagbablog ka? Nandyan, tinutulungan ka ng anak mo, tapos sinungaling ka? Ang liwa-liwanag eh. Uulit-ulitin ko magkaiba yung customer accounts name. Ibig sabihin, magkaiba yung gumagamit ng kuryente. Maliban kung mayaman ka. No? Dalawa yung kontador mo, nakapangalan sa magkaibang tao. Anak ng teteng tong tao na ito, sinungaling eh. Napakasinungaling. Nung 1 linggo, kakabayad ko lang. Ayan, kakabayad ko lang nung 1 linggo, ha? 2,000 yan. Nag-balance ako ng 600. Bali, 1 buwan lang. Hindi para pakabutin nyo ng ganito kalaki. 7,000 yung Di ba napakasinungaling? Nung 1 linggo lang daw, sinasabi niya, nagbayad siya ng mahigit 2,000. Paano mangyayari
na nung isang linggo lang nagbayad ka ng mahigit 2,000, tapos after a week, magbabayad ka ng 7,000. Nasaan ang logic doon? Ay, nako! Sinong niloloko mo? Hindi ka ba nahihiya? Hindi namin. Oh, yan, sige, panoorin nyo mga tol ha, para sumikat tong babae na ito sa kasinungalingan niya. Parang naman kami. Parang naman hindi na dinagawa ka rin ng programa na 4-piece? Ha? Hindi na sa 4-piece na eh. Ilan ko? Hindi na kami sa 4-piece. Bakit mo kasabi yan? Ang daming hechos. Hindi naman kami hechos. Paano kasabi sa 4-piece pala? Sisihin mo yung mga nakaraang gobyerno din, hindi lang yung ngayong gobyerno. Eh, ang tagal-tagal na ng 4-piece. Anak ng teting tong tao na ito. Pero lima anak ko, kumpleto sa bakuna, kumpleto sa check-up sa center. Oh. Tapos ano? Kompleto sa check-up center, kompleto sa bakuna. Anong pakialam namin doon? Ha? Obligasyon mo yan. Buti nga may gobyerno. Eh di kung walang gobyernong tumutulong sa'yo, hinayupa ka, paano mo papabakuna sa center yung anak mo? Ang lakas nitong mag-bent sa gobyerno eh. No? Ang lakas nitong manira sa gobyerno. Pero nakikinabang mismo. Di ba? Sa kanyang bibig mismo nang gagaling mga tol eh. Kung sa center ka nagpapabakuna, nakikinabang ka sa gobyerno. Nakikinabang ka sa pera natin. Tanga. Naknang teting to. Tapos ganyan ka pa. Ito ang mahirap mga tol. Totoo talaga ang kasabihan na ibigay mo ang kaliwang kamay mo, gusto pang kunin ang kanang kamay mo. Mga walang utang. Hindi naman natin dapat tanawin utang na loob sa gobyerno dahil tungkulin naman yan ng gobyerno. Pero appreciation. Nakikinabang ka sa gobyerno. Porkit hindi na ibibigay sa iyo isa mong pangangailangan, sisiraan mo gobyerno. Dapat kung meron kang delikadesa, total, binabakbakan mo ang gobyerno, wag mo lang i-avail pa kung ano yung tulong na nagagawa sa iyo ng gobyerno sa ngayon. No? Ipagmamalaki mo pa dito sa video mo, biruin mo, nagtatalo-talo tuloy yung mga sinasabi niya eh. Sisisihin niya yung gobyerno pero nakikinabang siya sa gobyerno. Hindi na ibibigay sa kanya yung 4-piece pero pala kapakinabangan sa center. Eh sino ba gumagastos sa center? Di ba gobyerno? Di ba pera natin, taong bayan? Oh. Ay, nako. Tingnan niya natin kung umpisa na ang NBI press conference kaugnay po ng pagkaka-aresto dito kay Mabanta. O wala pa. Hindi pa po nagsisimula yung press conference ng NBI. Pero sige, tapusin na natin itong ating live streaming. At muli, tatanungin ko kayo mga tol. Nakakatawa ba si Top 1? De, joke lang mga tol. No joke, no joke. Joke lang o no joke. Pero, inuulit natin, mahirap talaga kapag ka Duterte supporter. No? Lagi na lamang nalalagay sa kontrobersiya. Laging mayroong paglabag sa batas. Kaya mag-isip-isip po kayo. Buti na lamang si Director Melvin Matibag wala na sa DDS. Kasi nung panahon na nasa DDS siya, I'm sorry Director Matibag, gusto ko lamang magpatawa. Pero ito yung nakikita kong komento ng ilang manonood namin. Yung mga naging pagkakamali po ninyo, dala ng inyong emosyon, sabi ng mga manonood po namin dito, dahil po kayo DDS pa nun. Di ba? Nung napagbantaan nyo si Mr. Mel Sabio, DDS pa po kayo nun. Tapos yung kumakalat na video na kayo po'y parang nakikipag-away, DDS pa po kayo nun. Kaya salamat, nagbago na po kayo. Hindi na po kayo DDS. NBI director na po kayo ngayon na aming hinahangaan at sinusuportahan. At tingin po namin ngayon, makatwiran na kayo. At saludo kami sa ginagawa ninyo, NBI Director Melvin Matibag. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon po ay May 6, 2026. Magandang araw po sa inyong lahat at shoutout po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano po ang tama at dapat doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.